Melo del Prado, panalo! Tayo po ay pupunta. Pupunta. Kasi may kakausapin tayo taga Zamboanga. Ang mga kapu, Zamboanga City, Buenos Dias, amigos y amigas. Basta kayo dyan. Nasa linya po natin, Lieutenant Colonel Helen Galvez, tagapagsalita ng Police Regional Office 9 sa Zamboanga Palito. Nakakasako po sa Zamboanga City kasi ang pag-uusapan natin ay tungkol doon sa pagsabog ng paputok ay dumami pa yung mga sugatan ay umakyat pa raw po sa 27. Ito na po si Colonel Galvez. Colonel Galvez, magandang umaga po. Hello. Yes, hello, good morning. Buenos dias, Sir Mel. Apo, musta po kayo dyan sa Zamboanga? Nasa Zamboanga City po ba kayo ngayon, Colonel? Opo, yes, Sir Mel. Nandito tayo sa Zamboanga. Ito po, nabalitaan namin na yung nangyari po. Lunes po na mangyari ito, yung pagsabog dyan sa Zamboanga City. Mayroong from one tragedy to another, sabi nga. Ngayon, dumami daw po yung mga nasugatan po dyan. 27 po yung pinakahuling balita po na natanggap po namin. Ano po ba ang pinakahuling impormasyon ngayon dyan, Colonel? Yes, Sir Mel. Yung huling report po na natanggap natin is nasa 27 nga ho yung ating mga biktima. Na kung saan 20 ho, yun yung mga uniform personnel natin na member of the disposal team. Opo. At yung 7 ho, galing sa civilian. Teka, sa amin dito, 11 ang uniform personnel. 2 pala. At saka 7 yung civilian po. Ano po, Colonel? Opo, nadagdagan ho. Tama ho, yung unang report natin, 19 ho yan. Nadagdagan ho yung record natin doon sa Philippine Marine. Opo, at may bata daw na 2 buwang gulang na lalaking sanggol, bata. Sanggol. Opo, Colonel. Opo, pero minor ho naman po talaga ang kanilang mga injuries at yun nga po ay hindi na sila na-confine. Pagkatapos natin pina-check ay outpatient ho sila. 5 yung critical do sa mga uniform personnel, tama ba? Tama po, sir. Nako, bakit ano po ba? Ito na tayo, ano po? Bakit po ano po ang nangyari? Bakit po nauwi po ito? Ang sinasabi dito ay premature detonation, Colonel. Yun yung pinaka-initial po na nakuha natin from the disposal team na ito po ay accidentally ho na detonate ho ng team during the disposal. Bakit po napakaraming tao doon? May PNP, may BFP, may Marines, may Philippine Coast Guard pa, Colonel. Sir Melo, ito kasi yung nangyari is sunod-sunod ho kasi ang kanilang disposal operation. From July 1 ho, meron tayong mga mas malaki pa po, mas marami pa pong pyrotechnics na dinala ho natin sa disposal area. So, tuloy-tuloy ho, everyday po ginagawa itong disposal operation nila. Kaya itong team na ito, from the first day, sila na po yung tumutulong sa pag-clearing, sa pag-dispose ho ng ating mga pyrotechnic na na-confiscate natin doon sa unang explosion na nangyari, isa sa mga barangay dito sa Zamboanga. Tama po yung bodega daw po yun. So, isa lang po ang pinanggalingan na bodega na po, Colonel? Opo. Yes, sir. Isa lang ho. Opo. So ano po, nasunod ba ang tamang proseso ng pagdispose, Colonel? Batay po sa inyong investigasyon? Opo, yun ho yung tinitingnan ngayon. Ang ating regional director nagpa-create ho ng special investigating team na kung saan, yun yung tinitingnan natin kung may mga naglabag ba sila, lumabag na mga protocol po doon sa pag-dispose ng mga pyrotechnics na yan. Opo. Ang obserbasyon po, marami po nagsasabi sa amin dito at kahit kami, no? Baka dapat ang ginawa lang po binasa na lang yung mga pulbura, yung mga paputok, Colonel. Tama ba yun? Sa ngayon, meron po tayong initial na galing po sa member ng team na sinasabi ho nila na sa assessment po nila, lalo po magiging mas risky po na maaari po talagang puputog ulit. Kahit basain natin, tapos pag maiinitan din yan, ganoon pa rin po ang mangyayari. Kaya nga nagkaroon ng parang masasabi natin urgent po yung kanilang pag-evacuate ng mga firecrackers na to from the warehouse kasi nababasa na doon at tapos naiinitan. So, yun talaga yung procedure na ginawa nila. But yun pa rin tinitingnan ng ating investigation team, Sir Mel. Titingnan natin kung mayroon pong bang lab test dito. Opo. So, malayo po itong pinagdalhan. Kaya lang po may sinasabing may mga naapektuhan rin na mga bahay. May mga nasira pa nga po at mayroon pa daw isang parte po ng airport na nasira din po, Colonel. Opo, kung makikita natin yung sira is hindi pa natin nakuha yung mga estimation pero based sa mga pictures, hindi naman po ganun kalaki. But sa ngayon, nasa record ho ng ating kapulisan ay
na umaabot na ho sa 12 ang mga nasira o natamo ng pinsala dahil dito sa explosion na to. Opo. Naghukay po ba para doon ilagay yung mga paputok, Colonel? Tayo din, ako rin ho na hindi ko masyadong nakita yung pagkagawa nila ng procedure. Opo. May mga pictures po na lumalabas, mayroon naman pong ganon. Mayroon pong ganon na nangyari. Opo. Ang aksidente ang pagkakaputok. Opo, ayon sa team, aksidente po ang pagpa-detonate nito. Habang piniprepare pa lang ho nila, nangyari na to. Evidently, lahat po sila na disgrasya, lahat po sila na injured. Napakatindi po ng pagsabog. Sabi nga nung isang kasama namin, parang Hiroshima bombing, parang nag-mushroom yung usok galing doon sa paputok. Yes. Opo. Sir Mel, yun na yung pinaka-last sana na detonation or disposal procedure na gagawin ng ating team from that incident sa warehouse. Yun sana yung pinaka-last at based on their assessment, yun yung pinaka-maliit sa lahat ng hinold natin. Fourth hold na ginawa ng ating disposal team. At yun pa yung, ganun pa yung nangyari. Ano po ba talagang plano? Pasasabugin na lang po yung mga paputok doon sa lugar na yun? Ganun ba yun? Yun yung tinitingnan natin sa kanilang report. Humingi tayo ng reports from the Recon 9 at ganun din po ginagawang investigation para makita ho natin talaga kung ano yung pinaka-plano nila. But for sure po, para sa publiko na nakikinig sa atin, hindi po sinasadya ng ating disposal team na nangyari. So, evidently, sila nga po ang naging biktima dito. Opo. Hindi pa nakakarating doon sa, sa lugar kung saan sisirain, sumabog na. Hindi po. Doon na yun sa lugar, sir. Doon na yun sa lugar. Habang piniprepare na ho nila yung procedure na gagawin nila. Opo. Di ba, Colonel, yung mga ganyan, dapat controlled environment po. Dapat kontrolado lahat, malayo ang mga tao at lahat po ng mga pag-iingat dapat ginagawa dyan kasi delikado nga. Opo, very common sense will tell us na ganun po dapat, sir. Yun yung tinitingnan ng investigating team ngayon, sir. At saka may civilian pa eh. Hindi ho ba napigilan yung mga civilian lumapit doon o talagang malayo lang po ang epekto ng pagsabog? Colonel? Medyo sa initial result po ng investigation, medyo malaki ho, malayo, wide lang po talaga yung impact po ng pagsabog. Sige po. Wala pong namatay dito, no? Critical lang po yung 5. Yes po, yung 5 po nasa hospital pa hanggang ngayon. 7 na lang ho nang naiwan sa hospital, yung mga members na lang ng disposal team. Nahakot na po ba lahat yung mga paputok galing doon sa sumabog na bodega? Yes sir. According sa disposal team po, nahakot na po lahat. Safe na ho yung area ng bodega, which is a more populated area po. Opo, ito pong, yun nakita natin kanina. Anong bahagi po ng airport yung nadali, Colonel? Yung nakita natin sa picture is ceiling ho. Ceiling? Part ng ceiling nila, opo. Opo, sige po. Okay. Thank you po, Colonel. Thank you so much, Sir Mel Prado. Buenos dias. Buenos dias, Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, spokesperson, Police Regional Office 9. Oras! Alas 6:47 na po ng umaga. Radyo na, TV pa! Melo del Prado sa Super Radio DZBB.